Sa lahat po ng tumataan sa buong sanlibutan, patuloy nating galak ang isang dakilang panahon at pagkakataon na iginawad sa atin ng ating dakilang Diyos na lumalang sa ating lahat, bawat isa, at tayong lahat ay mga hinirang bilang bahagi ng kanyang dalisay at banal na bayan. Mga kapatid, ang Diyos sa kanyang daong luklukan ay nagagalak sapagkat tunay nga na kanyang naririnig ang awitan at mga pagpupuri ng mga banal na hinahanap niya, sapagkat maging ang ating mga magulang sa panahon ng nakalipas, sila'y nagsipuri at lumalhati sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, patuloy nating tanggapin ang dakilang pagbati buhat sa dakilang Diyos na nangagalak sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ang katotohanan ay masusumpungan sa aklat ng buhay. Ang kasaysayan ay masusumpungan sa aklat ng buhay. Ang kaligtasan at kapayapaan ay masusumpungan sa aklat ng buhay. At sinasabi po ng aklat ng buhay, dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kanyang hari at nagpapakita ng kagandahang loob sa kanyang pinahiran ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, kung paanong tumayo si Haring David sa banal na bundok ng Sion sa panahon ng nakalipas, sapagkat sa kanya ginawad ng Panginoon ng kaligtasan. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, isang mabuting balita, sapagkat ang hari ng mga hari na lumuluklok sa banal na bundok ng Sion, ang siyang hari na tunay na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na mangangandong sa kanya. Sa binhi ni David, sumilang, nahayag sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Saan tumatayo ang Panginoong Jesucristo na tinayuan ni Haring David sa panahon ng nakalipas? Hindi ba't nasulat, mga kapatid at mga kaibigan, gayon may nilagay ko ang aking hari sa banal na bundok ng Sion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sino ang dakilang hari? Sino ang hari ng mga hari na nakatayo sa banal na bundok ng Sion? Dapat natin ipagsigawan sa buong sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat nating ikagalak at pagbalikan ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati, sapagkat ating nalalaman, mga kapatid at mga kaibigan, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakatayo sa banal na bundok ng Sion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya bilang bayang hinirang na pinagpahayagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, magagalak ang ating mga kaluluwa na magsabi at magpahayag, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Patuloy natin gagalak na awitin, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destruction, who healed all thy diseases, who forgive all thy iniquities,
nagbigay sa atin na ang ating binihis ay ang ating hari, ang ating Panginoong Jesucristo. Great and marvelous are thy works. Ang awit ng kaligtasan, patuloy natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon Diyos na ating lubos na pinagsitiwalaan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy nating awitin mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress of my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and
Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Tayong lahat mga kapatid ay patuloy na magsidalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, dakila ka at marapat makatuloyin sa iyong banal na bayan, sa iyong banal na mundo, sapagkat dito'y itinawad mo ang iyong kaligtasan, sapagkat mayroon kaming dakilang hari ng mga hari na lumuluklok sa aming puso at isipan at nagbibigay sa amin ng katibayan ng aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang iyong banal na bayan ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay patuloy na nananayong matibay sapagkat ikaw ang Diyos, ang hari ng mga hari na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, na siyang aming santigan, na siyang aming kanlungan at katibayan ng aming mga pananampalataya at ng aming pananalig sa pamamagitan ng katwiran mo na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat humiram ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mong dalisay na daluyan ng iyong katwiran upang ang iyong bayan na nangalat sa buong sanlibutan ay tawagin mo na at hirangin mo na upang sama-sama na kaming magtaas ng aming pagbabalik ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang kadungan sa sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay tinitiwala namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Oops, kapatid at kaibigan, isang magandang araw sa inyong lahat. Alam ko marami tayong pinagkakaabalahanan sa buhay sapagkat kailangan natin maghanap buhay at makarao sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil sa pagdating ng kahirapan, talagang tayo sadyang nasa ilalim ng kahirapan ng buong sanlibutan. Ngunit, sandali nating pakinggan at unahin natin ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paglalagaan ng paniniwala upang sa lahat ng kaabalahanan, sa lahat ng ating mga hinahil sa buhay, dagat natin yung ating mga pasanin sa paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sang-ayong kamaran, kapatid at kaibigan. Amen. God love above all. Unahin muna natin ang Panginoong Diyos bago ang lahat. Amen po ba? Amen. Unahin muna natin ang Panginoon Diyos bago ang pangangailangan natin. Unahin natin siya. Pasalamatan natin siya. Luwalhatiin natin siya. Tayo pong lahat ay iniimbitahan niya ngayon sa panahon ng kawakasan. Pakikuha po natin yung Bible natin sa ating mga tahanan. Naunawaan po ba natin? Kaya tayo iniimbitahan
tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga masimulang aral ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung naririnig yung pinapahayag sa social media? Ang mission, ipangalan ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas upang pakinabangan natin yung ipinapahayag at itinuturo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas sa ikatlong araw. Meron tayong pinaniniwalaang hula ng mga banal na propeta, nangyari yung hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng tamang direksyon ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin? Magbibigay sa atin ng matagumpay na gawain sa paglalakbay natin sa buhay. Dahil talagang nararamdaman na natin ang panahon ng kawakasan, napakarami ng tanda na binibigay na paalala sa atin upang tayo talagang maghanap na ng tunay na paniniwalaan. Bakit po maghahanap tayo ng tunay na paniniwalaan? Sa kompetisyong nagaganap sa panahon ng kawakasan, sa lahat ng mga iniimbitahan, tayo mga pagal na sa pagkakaalipin ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Naalipin po tayo ng mga pasimulang aral ng sanlibutan, kaya iniimbitahan na tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigit ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tanawaan po natin, masusumpungan natin yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa dahil tayo'y pagal na sa pagkakaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong ihahalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Paliwanag po ba? Amen. Hindi natin hinirang ang Panginoong Jesucristo, tayo ang hinirang niya, tayo ang inihalal niya. Nakaharian, magbubunga sa pananampalataya, sasagana sa paniniwala, sasagana sa pag-asa, sasagana sa pagtitiis, sasagana sa paniniwala na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung tumawag at humirang sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Sa kompetisyong espiritual, napakarami pong nangangaral sa social media. Mag-ingat po tayo dahil ang katumbas nung paniniwalaan natin ay kaligtasan ng kaluluwa natin at kaligtasan ng kaluluwa ng buong sambahayan natin. Maliwanag po ba? Paano natin malalaman na yung nangangaral ay sa Diyos at hindi sa Diyos? Meron po bang magpapatunay na yung nangangaral ay sa Diyos? Tatandaan po natin lagi ang sa Diyos, may hula ng mga banal na propeta na pinapangaral at merong patotoo ng mga banal na apostol na nangyari yung patotoo at nasulat yung ginawa ng ating tagapagligtas na pinapangaral sa social media na walang bayan. Paniniwalaan natin yung gawa ng ating tagapagligtas na siya nagdusa sa krus upang tumusin tayo sa pagkakaalipin ng walang kamuluhang araw ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, paniniwalaan natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Pinatunayan po yan sa lahat na maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya, yung naririnig nyo sa social media na may hula ng mga banal na propeta, nangyari yung hula. Pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan ng nahahayag sa social media. Paniniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas nung siya nag-sacrifice on the cross. Maliwanag po ba sa atin na kaya tayo iniimbitahan para linisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala nating lahat? Naunawaan po ba natin yung pagtanggap sa Panginoong Jesucristo? Nahahayag ang katotohanan sa puso't isip natin na naririnig natin sa social media
paniniwalaan po natin yung patotoo na ginawa niyang halimbawa. Puntahan po natin si Apostol Pablo doon sa Aklat ng Gawa, chapter 26, verse 16. Para mamula tayo at makilala natin, si Apostol Pablo hinirang at pinili ng Panginoong Hesukristo upang ipangaral sa mga naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Hinirang siya upang gawin siyang ministro sa kahentilan. Naunawaan po ba natin? Amen. Nung hinirang si Apostol Pablo. At sa lahat ng mga nangangaral sa social media, magsuri po tayo para makilala nyo kung siya sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, may pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. At merong inihahayag na patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko, unawain natin mabuti upang sumagana yung pananampalataya natin at mabuhay tayo ng may pananampalataya. Habang tayo naglalakbay sa mundo, meron tayong pinaniniwalaan na narinig natin na ipinangaral sa social media yung patotoong nangyayari. Nasa patotoong nangyayari, diyan tayo magkakaroon ng relasyon sa ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung may relasyon sa paniniwala sa ating tagapagligtas? Nagpapatotoo. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo pong pinaniniwalaan. Ang nabubuhay ng may pananampalataya at naghihintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, may pinaniniwalaan patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Yan po yung katotohanan nangyari na ibinabalik natin yung karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian doon sa ating tagapagligtas na ginawa tayo ng tanda ng patotoo na paniniwalaan na maghahatid sa atin niya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At hindi mawawalay sa mga lahi natin at angka ng lahi natin yung patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na yan po yung katuwiran ng ating tagapagligtas na dyan tayo bibigyan ng karangalan magpakailan-kailan pa man. Nagigets po ba natin? Naunawaan natin? Babasahin ko po yung pagkakahirap kay Apostol Pablo doon sa Gawa chapter 26 verse 15, 16 and 17 up to 18. Unawain po natin yung sasaksihan natin na nangyari yung pagkakahirap kay Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. At nang nun mamula tayo sa katotohanan, madila tayo sa katotohanan. Walang ibang pangalan sa silong ng mga langit kundi sa pangalan ni Jesucristo natin tapat na ilalagak yung paniniwala natin upang makatyak tayo na sa muli niyang pagparito ay datnan tayo mga tapat na katiwala na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Saan man tayo pumuntang mga bansa, nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin yung pagkabuhay niyang maguli na hindi nawawalay sa labi at lahi natin yan. Amen po ba? Amen. Ito, unawain natin mabuti. Yung pananampalatayang may gawa, nahahayag sa social media. Kaya ginawa ng tagapagligtas natin yung paniniwalaan natin, inihayag sa atin ng ating tagapagligtas yung gawa niya. Naunawaan natin yung pananampalatayang may gawa. Mayroong tanda ng patotoo na pinaniniwalaan. Naunawaan po ba natin? Mapanganib ang panahon ng kawakasan. Sa panahon ng huling panahon, sa kawakasan, ito na ho yung kompetisyong espiritual. Naririnig nyo sa social media. Yung kompetisyon, yung digbaang espiritual. May patotoo yung nangangaral sa social media. Iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo ng ating tagapagligtas na paniniwalaan. Ito yung inihayag na gawa ng ating tagapagligtas sa puso't isip natin. Inihayag ko naman sa inyo ngayon yung patotoo na gawa ng ating tagapagligtas na walang bayan. Sangayon po ba kayo ron? Wala pong bayan dito. Hindi kayo mag-iisip ng negative sa amin dito. At sinabi, sino kumbaga Panginoon at sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ako ay si Jesus na iyong pinag-uusig. Naunawaan po ba natin? Ang kausap dito si Apostol Pablo. Tinanong ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo, sino ka baga Panginoon? At sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo,
Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Naunawaan po ba natin kung bakit pinag-uusig ni Apostol Pablo ang Panginoong Kristo? Nung si Esteban po ay nangaral, inusig niya si Esteban hanggang kamatayan. Kaya nagpakita ang Panginoong Kristo kay Apostol Pablo upang siya hirangin, tawaging ministro sa kahintilan. Naunawaan po ba natin? Datapwat magbagong ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinugo kita. Naunawaan po natin yung katayuan ni Apostol Pablo nung hirangin ministro. Naunawaan po natin. Amen. Nagpakita Panginoong Kristo sa kanya. O ano po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa Tesalonica, sa Roma? Di ba saksi siya sa pagkabuhay na maguli? Amen. Si Apostol Pedro nangaral, maraming Hudyong nakinig. Nung nangangaral si Apostol Pedro, libo-libo po ang sumampalataya noong nagpahayag si Apostol Pedro. Ngayon din si Apostol Pablo. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan natin yung katayuan ng pangangaral ni Apostol Pablo. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Kristo nung ihalal siyang ministro sa kahintilan, na inutusan siya na sabihin mo, Pablo, tumindig ka, na ako'y napakita sa iyo at sa pagpapakitaan ko pa sa marami. Naunawaan po natin yung anointed pastor ng mga kahintilan. Amen. Naunawaan natin yung katayuan ng mga banal na apostol, yung pagkakahirang sa mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Mga saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. O di maliwanag yung sinasabi sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 18 yung iglesia itatayo sa ibabaw ng bato Saksi si Apostol Pedro sa pagkabuhay na maguli. Amen. Maliwanag po ba? Amen. O di nagbatian ng banal na halik sa Roma mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba? Amen. Pananagutan natin yan pagka hindi natin ipinahayag yung nangyaring ginawa ng ating tagapagligtas. Si Apostol Pablo nang hiranging ministro sa kahintilan nagpakita sa kanya. Kaya pinahayo si Apostol Pablo upang mangaral sa kahintilan. At ang sabi ni Apostol Pablo upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalit sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Matatakasan natin yung mga gawa ni Satanas bilang saksing buhay sa pagkabuhay na maguli at tatanggap tayo ng kapatawaran sa Panginoong Kristo na paniniwalaan natin yung ginawa niyang patotoo. Mabubuhay tayo ng may relasyon at pananampalataya sa Panginoong Kristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? O, tinanggap natin yung kapatawaran ngayon sa Panginoong Kristo sa lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan natin. At sinabi ng Panginoong Kristo na hindi magtuturo ang kanyang kababayan sa kanyang kababayan, sabihin kilalanin mo ang Panginoon, kundi sa kaliit-liitan ng buong sulok ng lupa makikilala ng mga tao ang Panginoong Kristo dahil sa silong ng mga langit ang Panginoong Kristo lamang po ang nagsakripisyo at nagdusa upang tubusin tayo sa kasalanan at kasamaan nating nagawa sa ilalim ng silong ng mga langit. At sa pagkabuhay na maguli yan yung espiritu itinatatak sa puso't isip natin at isinusulat sa isip natin at hindi nawawalay sa labi natin at lahi natin. Amen po ba kayo? Amen.
Idinidilat at ibinumula tayo sa paniniwala upang tumanggap na tayo ng lahat ng kapatawaran ng ating mga kasalanang nagawa sa ilalim ng silong ng mga langit sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo na pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama na binuhay niya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Nahayag na po ang katotohanan sa buong sanlibutan sa kompetisyong espiritual na nangyayari. Kaya sino man yung nangangaral at hindi nyo madinig ang patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas, ito po isang sinungaling na mangangaral at kalumal-dumal na mangangaral. Amen po ba? Amen. Bakit po? Nangyari po itong patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Kaya ang sabi, lilitaw ang maraming mga sinungaling at mga kasuklam-suklam na mangangaral ngayon na gagamitin ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mismo yung mga banal na apostol, pinagbilinan na pinag-iingatan sila at makapati yung mga banal na apostol, madaya ng mga masasamang mangangaral. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Nakilala nyo yung tunay na itinayong nangangaral. Merong ibinigay na tanda ng patotoo. Dahil maraming lumalaganap na nangangaral ngayon ng mga sinungaling na mangangaral. Ginagamit na negosyo ang banal na kasulatan para gumanda buhay. Ang ibinibigay sa ating katiyakan o regalo, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Amen. Talaga kailangan natin makaramdam ng sakit ngayon eh. Bakit po? Matagal lang naninibugo ang Panginoong Jesucristo sa tao eh. Ngayon nangyari, 1,000 years ago, lumipas eh. Huwag natin kalilimutan yung ginawa niya ang kasaysayan at di lilipas magpakailan-kailan pa man. Dahil dito tayo binibigyan ng katiyakan at kaligtasan sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Magbalik tayo sa katotohanan dahil nasa ilalim tayo ng kadiliman. Buwan sa pasimula, nadaya ni Satanas si Eva. Si Eva ang naging ina ng lahat ng salit-saling lahi ng tao. Amen po ba? Amen. O upang tayo'y makalaya sa pagkakaalipin ni Satanas, iginawa tayo ng forever and ever character. Mayroong patotoo na ibinigay na tanda na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. Naunawaan natin yung ibinili, yung itinayong kaharian. Nasa kamay ng Panginoon yan eh, nasa katwiran ng Panginoong Jesucristo yung iglesia ng banal na bundok na sayo na mayroong tanda ng patotoo na ipinapangaral sa social media. Mapagkakakilanlan ng iglesia ng bundok ng Sayon dahil meron pong tanda ng patotoo na pinaniniwalaan ay pinapahayag at pinaghihiyawan sa social media upang magising na tayo mga nakatulong sa ilalim ng mga daya ng aral ng sanlibutan at imulat na yung diwa ng paniniwala natin at nakatakas na tayo sa ilalim ng kasamaan na gawa ni Satanas at makalipat na tayo sa katotohanan na magniningning ang katotohanan bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, magniningning sa puso't isip natin yan bawat isa. At tayo ang bahagi ng kanyang kahariang itinayo na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba kayo? Amen. Tayo ang kapupunan ng 144,000 na tinawag na mga remnant church. Naniniwala kayo sa sinabi ng tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. Ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Pinaghihiyawan at pinaghihiyawan yung kahayagan ng kanyang kabutihan at kagandahang loob sa buong sanlibutan. Ang Diyos ay pag-ibig. Buong sanlibutan po ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan upang marinig ito ng mga nakatulog sa ilalim ng daya ng aral ng sanlibutan. Kung walang ginawang karunungan o kung walang ginawang patotoo, isipin natin, i-meditate natin, nakakatakas pa tayo sa mga daya ng aral ng sanlibutan. Maraming ministro si Satanas sa madilit na sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Sang-ayon ba kayo ron? Amen. Ang kaligtasan hindi po madali.
Sabi ng ating tagapagligtas, kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat eh. May ginawa siyang tanda ng patotoo na paniniwalaan tayong lahat upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Magpatotoo tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Ipamuhay natin yung paniniwala upang makatyak tayo sa paglalakbay natin eh. Maging matagumpay tayo na kung saan siya naroroon eh, doroon tayong lahat. Ano sinabi ng ating tagapagligtas? Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya eh. Sa muli niyang pagparito, kung mahahangin na siya sa alapaap, kung hanging ondiin na siya sa alapaap, yung mga nakatulog na may marong pananampalataya, at yung mga nakatayong nabuhay ng may pananampalataya, kung mahayag siya sa alapaap, mahahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo ron? Amen. Kaya ang sabi sa atin, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito eh. Nararamdaman po ba natin yung nangyayaring kalamidad na umiikot sa buong sanlibutan? Nararamdaman na ba natin yung mga nangyayaring kalamidad? Naunawaan po ba natin yung mga planeta nagkaroon na ng pangitain? At ang buwan animo dugo. Ano po yung sign ng buwan na animo dugo? Marami pa pong malilipol sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Kaya huwag nyo nang aksayahin pa na abalang-abala tayo. Tutukan natin yung nagidinig nyo sa social media na ipinapangaral ang katotohanan na walang bayan. Tutukan natin maigi. God, love, above all. Unahin muna natin ang Panginoong Kristo bago ang lahat. Amen po ba? Amen. Napakapanganib po ng panahon ng kawakasan. Nakita niyo yung mga planeta. Nabago na yung ayos. Amen po ba? Amen. At sa ibang bansa iba't iba ng kalamidad ang nangyayari. Konting ulan lang ngayon konting ulan lang nagkakaroon ng baha. At ang maraming bansa ngayon talagang nagpapakiramdaman at gusto lang talagang magkaroon ng Third World War. Naunawaan po ba natin? Amen. Dito tayo matakot. Naunawaan po ba natin? Kaya tinawag si Apostol Pablo na ministro sa kahentina upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin? Mapapatawad tayo ng Panginoong Jesucristo, tayo ang magiging saksing buhay na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Pinatawad na tayo sa lahat ng karumihan ng kasalanan at kasamaan natin. Iuukit sa puso at isip natin, susulat sa isip natin, lalabas sa labi natin na may relasyon tayo, nagpapatotoo tayo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nakaalis tayo, nakatakas tayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Pinatawad tayo ng Panginoong Jesucristo nang tayo hirangin at tawagin at piliin na tayo yung mabangong hain at samyo at hain sa pananampalataya. Naunawaan po ba natin tayo yung mabangong handog ngayon na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap sa paniniwala. Tayo ang kapisanan niya na nagdiriwang ng araw ng Sabat, nagdiriwang ng araw na itinangi niya, na nangingilin at namamahinga na tayo at nagsisisi sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Mapanganib po ang panahon ng kawakasan. Ngayon, nagtangi ng isang araw sa kanyang banal na bayan, sa iglesia ng bundok ng Sayon. Makikilala nyo, may patutuong ipinapahayag sa social media. Mangilin na po tayo at mamahinga na tayo dahil pinagtangi na tayo ng isang araw upang ang bayan niya makapamahinga na at magsisi na sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Ang pinagsisisihan natin
kasalanan dito eh. Naalipin tayo ng mga aral na hindi aral ng tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Amen. O ito, naririnig nyo, si Apostol Pablo, nung hirangin eh, nagpakita kay Apostol Pablo, hinirang siyang ministro sa kahintinan eh. O di naunawaan natin ngayon, nung kinausap si Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano ho ang pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? At ano ho ang pagkakakinala ng paniniwala ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato ng ating tagapagligtas? Hinirang yung mga banal na apostol na maging saksing tapat sa pagkabuhay na magpuli. Gusto niyo marinig yung pagpapatunay na ang mga banal na apostol nung hirangin ng ating tagapagligtas nung nangaral silang lahat saksi sila sa pagkabuhay na magpuli. Ito Aklat ng Gawa, chapter 5, verse 29, 30 to 31, 32. Unawain po natin mabuti yung eksena ng kapalaran ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba tayo ron? Amen. Para nun magulang tayo sa katotohanan at nakatakas na tayo sa mga masamang mga nangangaral at nandadaya at ginagawang pakinabang ang pangangaral. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo, mga tumatayo ngayon susukatin tayo sa pangangaral Lahat tayo titimbangin sa pangangaral kung sakto ba yung pangangaral natin, kung ito ba'y walang bawas, kung ito ba'y dinagdagan natin. Amen po ba? Amen. Ang iglesia ng banal na mundong nasayo ay nangangaral na walang dagdag, walang bawas. May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na hinirang ng Panginoong Jesucristo ang 12 apostol ng Kordero na haligi ng kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Naniniwala po kayo ron? Amen. Kaya, ang pakikinabangan natin dito sa sandaling pinanonood at pinagiginggan natin at paniniwalaan natin kaligtasan ng karuluwa ng ating mga pamilya at kaligtasan ng mga angkan at lahi natin Amen po ba? Amen. Inaalis na yung bagabag, inaalis na yung kalituhan natin, pinapalitan ng katiyakan, pinapalitan ng pag-asa, pinapalitan ng kagalakan, pinapalitan ng katiyakan sa pag-iintay na daratnan tayong nabubuhay tayo na nang may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa ginawa niyang tanda na ibinigay sa ating lahat. Tayo ang body of Christ na may isang doktrina, may isang bautismo na inihayag sa atin ng ating tagapagligtas at inihayag sa atin ng kanyang katiwala na binigyan ng karunungan na isinugo upang mangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, ang guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung nag-alay ng buhay sa atin upang iligtas tayo at alisin sa mga walang kabuluhan daya ng aral na sanlibutan. Nakilala niyo ang tagapagligtas? Iginawa tayo ng walang hanggang kasaysayan na aalalahanin na hindi mawawalay sa puso, sa labi at sa isip natin yung patotoo na inaalala natin yung kamatayan at pagdurusa niya hanggang kamatayan, inilibing, in the third day, binuhay siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Binigyan niya tayo ng tanda ng patotoo dahil napakaraming naparito na gumamit ng kanyang pangalan at nandaya. Dinaya ang pusong walang mga malay. Alam nyo, pagparito ng hukom ng mga hukumay, mananagot lahat yung mga tumayong nangaral sa social media. Naniniwala po kayo ron? Amen. Dito pala, mananagot na tayo. Nawain natin mabuti itong sinabi niya sinabi sa Aklat ng Gawa na ito yung gawa ng mga banal na apostol ng Kordero. Na sinabi, binala namin mahigpit sa inyo, pinapaalala namin mahigpit sa inyo na huwag kayong mga magturo sa pangalang ito at narito. Pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ang ibig ninyong iparating sa amin ang dugo ng taong ito. Dadapwat nagsisagot si Pedro at ang mga banal na apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa inyo. Gano'ng katatag at katibay at kalakas ang loob ni Apostol Pedro nung sila'y pinagsabihan ng mga Hudyo. Mga Hudyo po, yung kausap ni, yung nakikipag-usap dito kay Apostol Pedro. Nakukuha niyo yung eksena, yung nangyari bilang saksi tayo. Naunawaan po natin. Yung pangyayari, na binabalaan silang huwag silang mangaral sa pangalan ni Jesucristo.
Pero ano sabi ni Apostol Pedro? Sino ang kausap ng Panginoong Jesucristo na itatayo ang iglesia sa ibabaw ng bato? In Book of Matthew chapter 16 verse 18. Si Apostol Pedro. Sino ang sumagot dito sa mga Hudyo na binabalaan sina Apostol Pedro ang mga banal na apostol huwag ituro? Ano sagot ni Apostol Pedro? Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Wow, nakagagalak po yung tapat ni Apostol Pedro. Ano po? Dadapwat sa Diyos muna kami magsisisunod at magsisitalima bago sa tao. Naunawaan po ba natin yun? Naunawaan natin kaligtasan, pinakikipaglaban, ang paniniwala. Alam niyo, alipin sunod na sunod doon sa nangangaral na dumadaya, kaya tinawag na alipin. Amen po ba? Amen. Nakukuha natin. Huwag tayo sunod na sunod. Kundi unawain natin yung tutuparin natin sa buhay dahil ang nakapaloob dito, kaligtasan ng kaluluwa natin. Maging smart tayo. Unawain natin mabuti. Ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti. Kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo, tatalima po tayo sa naririnig nyo na pinapahayag sa social media yung patotoo. Eto si Apostol Pedro, kinausap ng Panginoon, sa batong ito, itatayo mo ang aking iglesia. Ano pangalan ng iglesia na itinayo ni Apostol, pinatatayo kay Apostol Pedro sa ibabaw ng bato? At ano ang pagkakakilanlan ng mga banal na apostol sa kanilang pangangaral sa buong mundo? Wow! Naunawaan natin yung pagiging anointed servant. Sino man yung kikilala at maniniwala sa pagkabuhay na mag-uli, you and me, that is anointed servant of God in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kung hindi binuhay na mag-uli, tatanggap ba tayo ng kapatawaran? Naunawaan nyo, no, itindig si Apostol Pablo ministro, pinahayo siya at sabihin mo na nagpakita ako sa iyo upang sila'y makatakas at makapunta tayo sa liwanag ng paniniwala. Makatakas tayo kay Satanas upang tayo tumanggap ng kapatawaran bilang saksi tapat sa pagkabuhay niya mag-uli at maging sariling mana tayo ng ating Panginoong Jesucristo na pinaghandaan na tahanan sa langit yung nabubuhay ng may pananampalataya, na pinaghihiyawan sa social media yung paniniwalaan natin na mayroon tayong relasyon lahat na nagpapatotoo tayo nang siya'y buhay maguli in the third day. Dadapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kayo, mga kapatid at kaibigan, sino gusto niyong sundin? Tao ang Panginoong Jesucristo. Mamili tayo ngayon. Freelance. Freedom of our faith. Saan yung gusto? Sa buhay na walang hanggan o sa pagdulusang walang hanggan? Eto, naririnig nyo na lang transparent sa social media yung katotohanan eh. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na takasan na natin yung pasimulang aral ng sanlibutan at hindi aral ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin yung aral ng Panginoong Jesucristo? Merong patotoong ginawang halimbawa. Yan yung pinakatanda na kung saan siya naroon, doroon po tayong lahat. Yan po yung susi ng pananampalataya na kung saan siya naroon, doroon tayong lahat. Yan yung susi, yan po yung katwiran ng patotoo na susi ng pintuan ng langit. Sino ang bantay ng kaharian? Who is the gate of our faith? Jesus Christ is the gate of our faith eh. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the way, the truth of our faith. Kung saan siya naroon, doroon tayo. Perfect po ba? Perfect? Pwede bang pumunta ang Panginoong Jesucristo sa langit na hindi natin siya masusundan kung hindi tayo ginawa ng forever and ever character?
Kaya tayo nagtitiis eh. Kaya tayo naghihintay. Kaya nagdiriwang tayo na meron tayong inaalala sa pagdiriwang natin at may guni-gunita. Meron tayong ginugunita na ginawa niyang alaala na hindi mawawalay sa puso at isip natin yung alaala niyang ginawa na siya ang naghandog ng panukala na paniniwalaan natin na magpakailan-kailan pa man yung alaala na ginawa niya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Sinabi niya ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahiya. Gusto niyong makatiyak sa pag-iintay? Nadatnan tayong namubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ipinauunawa sa atin na tatanggapin natin yung kapatawaran ng mga kasalanan at kasamaan natin, na paniwalaan natin na saksihan natin yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring nasulat sa banal na kasulatan, ang ipinahayag ng mga banal na apostol na Cordero na sabi ni Apostol Pablo na tularan natin yung kanilang pananampalataya. Natularan po ba natin? Sa naririnig niyo yung pinapahayag sa social media. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa tao. Alalahanin natin walang magagawa ang tao. Sa kalagayan ko, hindi ako nagtitiwala sa tao. Sa Panginoong Jesucristo ako nagtitiwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung paniniwalaan natin? Sinabi ng mga banal na apostol? Dadapwat at ang mga apostol na nagsabi, dadapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinaon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na sa ninyong pinatay, na binitin sa isang punong kahoy. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tignan niyo, si Jesus na ibinitin sa punong kahoy na namatay hanggang sa binuhay na maguli. Sa katwiran ng patotoo tayo patatawarin. Nakita niyo yung nangyari sa kasaysayan na pinag-aaralan natin, yung inaalala natin at pinaniniwalaan natin. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Kaya nga, pagdating na ho dito sa chapter 2 ng Book of Acts, ito yung pananampalatayang may gawa, buhay, na hayag sa social media. So, sa lahat na makakarinig, may pag-asa yung nakakarinig na paniniwalaan natin yung pagkabuhay na maguli, na darat na tayo, nabubuhay tayo ng may relasyon at pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ang kompetisyong espiritual sa banal na bundok ng Sayon, hindi pa ng trumpeta. Ang may pandinig, makinig, unawain natin mabuti. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang araw ng Panginoong Jesucristo malapit nang dumating. Amen po ba? Saan pinapupuntay maraming mga bansa na makikipag-aralan o makikiisa sa paniniwala? Mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, yaon lamang mga tinawag at pinili ang mariligtas. Joel chapter 2 verse 31-32. Basahin po natin yung aklat ni Propeta Joel. Andyan na yung mga pangitain nakikita natin sa langit at sa lupa. Nangyayari na po. Nangyayari na. Kaya eto, tingin natin mabuti, unawain natin mabuti upang makatsak tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at tagapagmanampalataya ng pangako ng Panginoon Diyos. Lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtasan magpapatotoo. Tayo yung delegasyon niya. Tayo yung kapisanan niya na bunga sa pagkapanganay. Tayo yung pinaganda ng tahanan sa langit. Kanya ano sa amin doon sa Hebrews 12:22, Tandapwat na silapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapanganay, na kung marinig natin ito, pinapahayag na patotoo takasan na natin yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan.
Dahil pagparito niya, tatanungin tayong lahat kung paano tayo nabuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ginawa yung mabuting patotoo upang walang maging dahilan ng lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Ako'y naniniwala na lahat ng mabubuhay sa ilalim ng silong ng mga langit at sa lahat ng dako ng panig ng silong ng mga langit ramdam na nila ang tinig ng pakakak na ipinapakaral sa social media. Amen po ba? Amen. Ito, sabi ng Panginoon dito, siya na ibinigay sa takdang pasya at pangunang kaalaman ng Diyos kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong pinapako sa krus at pinatay na siya binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya mapigilan. Hindi ho maaaring mapigilan ito na ipahayag nung tatawagin at pipiliin ng Panginoong Kristo na itatayo na ipapahayag yung kanyang patotoo ng ginawa. Amen po ba? Amen. Alino ang pangunang kaalaman ng Panginoong Diyos? Ang Panginoong Kristo nang buhayin siyang maguli. Naunawaan niyo na po. Naunawaan na po natin. Yes, amen. Yung the greatest commandment. Paniniwalaan natin yung pagkabuhay na maguli. At naihayag natin ito sa kalooban ng Panginoong Kristo sa kapwa nating mananampalataya na tatanggap ng kapatawaran ngayon sa lahat ng kasamaan at kasalanan nating nagagawa sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Iuukit na sa puso't isip natin, hindi mawawala sa alaala natin ito ngayon. Maliwanag po ba? Amen. Sa pagkabuhay na maguli po tayo tatanggap ng lahat ng kapatawaran. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya po huwag natin aksayahin ng panahon na naririnig natin yung tinig niya sa social media na paniwalaan po natin ito. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Dahil malapit na siyang pumarito. Pag parito niya, tsaka tayo maniniwala. Kilala ng Panginoong Kristo yung talagang tatawagin mananatiling tapat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Pagdating sa Book of Proverbs, ito po ang sinasabi. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong nakalulugod sa Panginoon kaysa hain. Ano po sabi dito sa Proverbs? Chapter 21, verse 3. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong nakalulugod sa Panginoon kaysa hain. Ano po ang nakalulugod sa Panginoon? Yung pong ginawa niya, ipahayag natin, yung kaganapan ng kahatulan ay lalong nakalulugod sa Panginoon kaysa hain. Hindi siya nalulugod sa hain. Hindi siya nalulugod sa pagpapakitang tao. Amen po ba? Amen. Nalulugod siya na gampanan natin, yung tungkulin natin bilang mananampalataya na may relasyon na nagpapatotoo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Tayo nagpapatotoo ng hula ng mga banal na propeta na sinasabi, gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong nakalulugod sa Panginoon kaysa hain. Naunawaan po natin. Dito pala nalulugod ang Panginoong Diyos Gawin natin ito, ipahayag natin ito upang yung mga kapwa-tao natin mapagpaalala ng katotohanan at makatakas na sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Makikilala niyo yung itinayo ng Panginoong Kristo na sa Diyos. Amen po ba? Amen. Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsubo sa iyo. Amen po ba? Proverbs chapter 22 verse 21. Sino po ang isinugo na gumawa ng kasaysayang mananatili magpakailan-kailan pa man? Sino po ang isinugo na sinabi sa mga banal na propeta? Sino po ang inihandog na isinugo? Ang Panginoong Kristo. Ano larawan ng ating tagapagligtas? Espiritu yung ating tagapagligtas. Ano larawan ng nagsugo sa ating tagapagligtas? Espiritu ang Diyos. Pagdating sa John chapter 4, verse 24. Amen po ba?
Hinahanap ng Diyos Ama yung mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, yung mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ipinakilala ng Panginoong Jesucristo ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama at pinatunayan din ng kanyang Ama ang larawan ng bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo na isa lang ang Diyos na tunay ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nagpapatotoo sa social media. Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsugo sa iyo. O kanino natin ibinabalik ngayon? Yung salita ng katotohanan na isinugo tayo ng Panginoong Jesucristo, yung body of Christ, yung Iglesia ng Bundok ng Sayon na may doktrina ng pagkabuhay niya maguli at butismonado na saksi sa pagkabuhay niya maguli, nanilinis tayo sa maruming lakad ng daya ng aral ng sanlibutan. Kanino natin ibinabalik yung patotoo, yung katotohanan ng ginawa ng ating tagapagligtas? Di ba sa ating tagapagligtas natin ibinabalik yung karangalan, yung kaluwalhatian at kadakilaan na siya ang karapat-dapat na pagyamanin ng lahat ng may buhay sa silong ng mga langit at sa kalalim-laliman ng tubig na karagatan at kalalim-laliman ng lupa na tinutugtungan ng ating mga paa? Di po ba siya ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kagandahang loob at kabutihang loob na ginawa niya, na inalay niya sa buong mundo? Sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin. Sa mga banal na propeta, sa mga banal na apostol ng Kordero, sila ang nagpagal para sa atin. Tayo ang kayamanan at kaluwalhatian nila. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Tularan natin yung pananampalataya nila. Ibalik natin yung patotoo sa nagsugo sa atin. Nakilala niyo yung sinugo sa social media? Nagbabalik ng maraming patotoo sa nagsugo sa atin. Naniniwala po tayo? Alam niyo, naghihintay ng buhay na walang hanggan eh. Pinaghihiyaw sa social media yung larawan nung nagsugo sa akin eh. Ano larawan nung nagsugo sa akin? Espiritu yung nagsuko sa akin, saksi ko nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan natin yung katayuan at pagkakakilanlan ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon pagdating sa paniniwala, nagbabalik ng maraming katotohanan ng patotoo sa ating napakadakilang hukom ng mga hukom, ang hari ng mga hari. Jesus is Lord, is the King of Kings, of the Church of the Holy Mount Zion. Amen po tayo ron. Amen. Dito lang ho matutupad sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na ibabalik ang maraming patotoo. Naunawaan niyo yung isinugo, kung ano ibinabalik doon sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Sabi nung isinugo hindi yung salita niya sinasabi doon sa mga nakikinig sa kanya, kundi yung salita nung nagsugo sa kanya, ang sinasabi niyang salita Kaya sa kanya, yung kalooban ng kanyang Ama, ipinapahayag niya ron sa mga nakikinig sa kanya. Amen po ba? Kaya nalalaman, nung nakikinig sa Panginoong Jesucristo, ang muli niyang pagparito. Kaya ito na yung natatanging araw, panahon ng kawakasan, nagtangi na siya ng last days. May naalala tayong tanda ng patotoo sa nalalabing kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba kung bakit nagtangi ng isang araw? Last days na may patotoo tayong paniniwalaan na ibabalik natin yung patotoo sa nagsugo sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kung ano ang ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas, gayon po ang paniniwala ng buong kaharian at buong sambahayan ng Panginoong Jesucristo, na ang sambahayan niya rito ay mga tao, na ang puno ng sambahayan dito ay yung ating tagapagligtas, na ang paniniwala ng sambahayan niya na Iglesia ng Bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit, na pumahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Tanuan natin yung patotoong ginawang halimbawa na may relasyon yung nangangaral sa social media na hayagang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Isinugo yung buktong na anak. Kung paano kung isinugo, binabalik ko yung maraming katotohanan doon sa nagsugo sa akin, yung patotoo. Alam nyo, doon sa sumasalangsang pananagutan natin kanino ba galing yung buhay at hininga natin ngayon? Sino nagsasabing yung patotoo hindi totoo?
Dalawa o tatlo na nagkatipon sa panahon ng mga Hudyo, sinasaksihan na totoo yung nangyari. Amen po ba? Amen. O ngayon, naunawaan natin na yung patotoong ginawa, yan yung ibabalik natin karangalan at kalawalatian doon sa nagsugo sa bundok ng Sayon. Naunawaan natin, gaano man kadami yung tawagin niya sa buong mundo, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Iisa lang ang larawan ng iglesia sa pagparito niya eh. Kung mahayag siya sa alabaan, mahayag yung kaharian niya na tinawag niya sa pangalan niya, yung bundok ng Sayon na nagbabalik ng maraming patotoo. Amen po ba? Nakilala niyo, isinugo. Nagbabalik ng patotoo doon sa nagsugo. Kaya sa kompetisyong espiritual, lahat po nung nagbabawas ng katotohanan, ng hula ng mga banal na propeta, at lahat ng nagdaragdag, ay pananagutan natin ito sa muli niyang pagparito. Dahil ito hong hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, ang timbangan ng paniniwala nating lahat. Amen po ba kayo? Amen. Kaya tayo pong mga tumayong nangangaral sa kompetisyon ng paligsahan ng aral, makikilala yung tunay na kahariang itinayo dahil merong ibinigay at ginawang tanda ng patotoo yung kahariang itinayo na ipapangaral sa social media na walang bayad eh. Ang bunga niya ito at pakikinabangan natin eh, kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay eh, at yung mga giging saling lahi natin hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At ang nakalulugod sa Panginoon na hindi hain yung gusto niya, kundi yung kahatulan. Ang gawin natin itong patotoo na ginawa niya upang tayo makatiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid at mga kaibigan? Kauhawan natin yung paniniwala upang tayo makatiyak na sa paglalakbay natin na sa pagparito niya makasama tayo sa pagsalubong sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. At hindi na tayo lito sa paglalakbay natin kundi may narinig tayo sa social media na ipinangaral. Amen po ba? Nakilala nyo ng Diyos natin, iisa. Espiritu ang Panginoong Jesucristo. Pinakilala ng buktong na anak at pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak na Espiritu. Ipinakilala ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang amay Espiritu. Kaya one Spirit lang ang pagkilala natin, kaya saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magpuli. Sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 18, ako ang nagpatotoo sa akin din at ang amang nagsugo sa akin ang nagpatotoo sa akin. Naunawaan po natin, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang amang nagsugo sa Kanya, ang nagpatotoo sa Kanya nang siya'y buhayin mag-uli, nang mahayag ang kanyang larawan bilang isang Diyos na tunay na Espiritu ang tagapagligtas. Kaya siya tinawag na Diyos na tunay, Espiritu ang tagapagligtas natin. Dahil Espiritu ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Magkawangis po ba? Amen. Sa kanya ngay kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking ama. Kung ako'y inyong nakikilala, ay nakikilala ninyo ang aking ama. Nakikilala niyo po ba Panginoong Jesucristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto? Amen. Kung makilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na magmuli, nakilala natin kung ano larawan ng kanyang ama na nagsuko sa kanya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung isinugo na nakangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, na ang hatid nito ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naunawaan nyo yung pinapangaral ng isinugo na ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Natularan natin yung mga banal na apostol. Nagpakita kay Apostol Pablo, nagpakita sa mga banal na apostol na kinausap sila. Ako rin nga ito, huwag magulimihanan ng inyong puso. O di ba nung binasbasan sila sa Galilee, pinahayo sila, ipangaral sa maraming mga bansa at bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
ang lahat ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Ang doktrinang bautismo, maririnig natin yung aral, yan ang lilinis ng maruming aral na, yan ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Itong naririnig yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na, kaya itong mga nangangaral na hindi maipaliwanag na ang Diyos ay iisa, hindi sumasampalataya sa nangyaring hula ng mga banal na propeta. Mananagot po tayo sa digmaan ng pagtuturo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagpilitan yung sarili natin. Huwag natin binabaluktot ang katotohanan. Tayo ang dapat sumunod sa katotohanan. Hindi tayo ang dapat sumalangsang sa katotohanan. Amen po ba? Amen. O, meron lang COVID. Natatakot tayo eh. O, sige, yung mga magaganda na buhay sa nakakaralat ng daya. Bakit natatakot tayo tamaan ng COVID? Kayo po. Ang tunay na nangangaral, hindi natatakot sa salot na dumarating sa sanglibutan. Bakit? Makapangyarihan ang isang Diyos na tunay natin, ang Panginoong Kristo. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas, at ang nagmamakataas ay kanyang ibinabagsak. So, paano parang tutuparin natin yung nagpapakumbaba? Eto po. Nagpapakumbaba tayo, tinataas natin ang gawa ng anak ng tao. Alin po ba yung gawa ng anak ng tao itinataas sa social media sa bundok Mansayon? Inihahayag natin yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay. Amen po ba? Yan po ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Ako ang nagpatotoo sa akin din at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo sa akin. Nakukuha niyo po? Ang Panginoon Diyos, buhat siya pasimula, ang nagsugo sa Panginoong Kristo. Ang Panginoon Diyos, buhat siya pasimula, ang nagpatunay at nagpatotoo sa ating tagapagligtas na Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi niya, sa Kanya, at sa kanila guys, kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Hinahanap pa ng mga Hudyo yung kanyang ama. No? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakilala ako, hindi ang aking ama. Kung ako'y makikilala, ay bakit kilala rin ninyo ang aking ama? Kaya po, sa lahat ng nakakarinig ng pagkahayag ng katotohanan na mayroong patotoo yung nangangaral na isinugo, nagbabalik tayo ng patotoo dun sa nagsugo sa atin, sa ating Panginoong Kristo. Nagbabalik tayo ng maraming katwiran, maraming karangalan, maraming kaluwalhatian na siya ang karapat-dapat na papurihan ng lahat ng iglesia na maniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? At makikilala natin ang Panginoong Kristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya pinatunayan ng Diyos Ama nung siya'y buhay maguli in the third day. Ano sabi sa John chapter 10 verse 30? Ako at ang Ama ay isa. Naunawaan na po natin kung bakit ako at ang Ama ay isa na sinabi ng tagapagligtas. Magkatulad silang Espiritu. Ilan man ang tawagin ng Panginoong Kristo na maniniwala sa pagkabuhay na maguli, sa 7 kontinente, sa silangan, kanluran, timog at hinaga, sa maraming mga bansa, bautismonado sa paniniwala, doktrinado sa paniniwala, nahayag sa puso't isip natin sa lahat ng mga partakers ng Panginoong Kristo. Amen po ba tayo ron? Amen. Ilan man ang tawagin niya, isang doktrina at bautismo yung pinapapalooban ng paniniwala natin. Meron tayo mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin, hayag sa labi natin. Inihahayag natin yung patotoong ibinigay na tanda sa iglesia ng bundok Mansayon. Sa dinami-dami ng kompetisyon ng labanan ng relihiyon sa buong mundo, ang banal na bundok po ng Sayon ang pagkakakilanlan na mayroong tanda ng patotoo na pinaniniwalaan na ginawang tanda ng ating tagapagligtas, yung paniniwala natin na ipinaghihiyawan natin to sa social media upang pakinabangan ito ng mga kapatid natin sa pananampalataya na mayo-unite na tayo sa paniniwala na mga saksi sa pagkabuhay na maguli at sa mga salit-saling lahi na mga angka natin. Amen po ba kayo riyan? Amen. Ngayon, matapos na natin marinig ito, paniwalaan natin,
Panalangin natin yung ating kagalang-galang na uupong Presidente ng Republika ng Pilipinas sapagkat napakaraming kakaharapin ng mga battle at mga troubles and trials sa ating bansa. Ipanalangin natin sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ipanalangin natin yung kanyang pamilya, yung kanyang kabinete na magkaroon na at ma-unite na ng pagkakaisa at gumawa na sila ng mabuting pagmamalasakit sa Republika ng Pilipinas sa dumarating na pagsubok ng ating bansa. Sa kahirapan, dinggin ang ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo na bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli mag-prosper ang ekonomiya ng ating bansa at maluwalhati ang bansang Pilipinas dahil dito natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na luluwalhatiin ang iisang Diyos na tunay ng ating mga ninuno. Luluwalhatiin ang mga mananampalataya, luluwalhatiin ang mga iglesia na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na dito natupad sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas, sa perlas na silanganan. Luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng kanyang mga banal, na kanyang mga pinagiging banal na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawa po natin yung may mga tatak ng patotoo. Panalangin natin yung kagalang-galang natin uupong ikalabing-pito ng Presidente ng Pilipinas at yung kanyang mga kabinete, yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga gobernador ng ating probinsya, yung mga city mayors, yung mga barangay captains, na talagang transparent na mamagmalasakit na sa sambayan ng Pilipino. At ang Pilipino naman na naging slave ng maraming mga bansa maging taas noo. Dahil ang bansang Pilipinas, nahayag na po ang kaharian na itinayo sa pulo ng mga dagat, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na naghahayag ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli at nagbabalik ng patotoo sa nagsugo doon sa isinugo. Amen po ba? Amen. Who is the messenger of our faith? Jesus Christ is the greatest messenger of our faith. Sino ho ang isinugo? Nababalikan natin ng maraming katwiran nung tayo hinirang at isinugo. Di ba ginawa nung isinugo yung paniniwalaan natin na maghahandid sa atin tapos saan siya naroon, doon tayong lahat na isinugo. Tayo ang body of Christ. Amen po ba? Ano pangalan ng body of Christ na itinayo sa pulo ng mga dagat? At ang Panginoon ay ililigya sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon. Ano ang pagkakakilanlan ng paniniwala ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na isinugo ng Panginoong Jesucristo na nagbabalik ng maraming patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli? Naunawaan niyo yung pagkakakilanlan ng maluwalhating Iglesia na binaganda ng tahanan sa langit. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Meron hong patotoong ginawa na pinaniniwalaan na kung saan naroon yung tagapagligtas doon tayong lahat. At yung pong katwiran ng patotoo ang susi ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. At yan po yung patotoo na ginawa niya na mabubuksan ang pintuan ng langit sa mga banal na pinagiging sakdal niya, pinagiging perfect niya, pinagiging sanctified niya, pinagiging ganap niya. Amen po ba? Amen. Nabubuhay ng may pananampalataya, naglalakbay ng may pananampalataya sa madilim na sanglibutan. Na alam natin yung direksyon natin lahat na kung saan naroon yung ating tagapagligtas doon tayong lahat. Jesus is Lord is the greatest justice of our faith. And you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Brother and sister in Christ? Amen. Naniniwala kayo ron, may katiyakan yung Iglesia ng Bundok ng Sayon na pinaghanda ng tahanan sa langit. Ito yung kompetisyon ay pinakikilala nung isinubo yung kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo na pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga sumira ng tipan, mananagot po tayo. Mananagot po tayo pagpalito ng ating tagapagligtas, ang justice of our faith. Lord is Lord of our faith. Jesus Christ is the Lord of our faith. Nagpapatotoo ko, nagbabalik ako maraming patotoo sa nagsugo sa akin. Nakilala niyo yung stand ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Nagbabalik ng maraming patotoo sa nagsugo sa akin. Saksi sa pagkabuhay niya maguli.
Naunawaan po natin yung mga genius na isinilang sa katwiran ng patotoo na magbabalik ng maraming katwiran. That is the prophecy of Prophet Daniel. Naunawaan niyo yung maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato'y nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian, karangalan sa Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo. Naunawaan po natin yung pagkakakilala ng iglesia ng bundok ng Zion ay pinagandaan ng tahanan sa langit. At ang kordero ay mananatili ng magpakailan-kailan pa man na nakatayo sa banal na bundok ng Zion mula ngayon, magpakailan-kailan pa man. At tayo yung mga remnant church na nalalabi na tinatawag at pinipisa na ng karunungan ng paniniwala na mayroong binhi ng patotoo na pinaniniwalaan ay binigay na tanda sa atin na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat at mabubuhay na tayo na may pananampalataya at pananalig sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Wala nang kapangyarihan pa ang salot, wala nang kapangyarihan na masasamabang mangangaral at hindi tayo pwedeng turuan ng mga naparitong mga mandarayang mangangaral sapagkat nakilala na natin yung ating tunay na isang Diyos na tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Sinelyohan niya na tayo ng patotoo. Hindi na tayo pwedeng turuan na sino mang lilitaw ng mga mandarayang mangangaral. Silyado na tayong lahat. Pinahiran na tayo ng langis ng kabanalan, ng katuwiran, ng patotoo, ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. At naghihintay na ang banal na bundok ng Zion sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ano sabi kay Apostol Pedro? Inilagay ang banal na kasulatan na binuksan na aklat ng buhay na kordero sa banal na bundok ng Zion na ang sumampalataya hindi mapapahiya. Bakit po hindi mapapahiya? Kaya magtiis hanggang wakas kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas. Pag nahayag na siya sa alapape, mahayag na rin yung mga nakatulong na kapatid natin at mahayag na rin tayo katulad ng ating tagapagligtas. That is faith! Naunawaan po ba natin yung malalim na hiwaga ng karunungan ng pananampalataya iginayak sa atin na nagbabalik na maraming patotoo yung isinugo. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin, hindi na tayo pwedeng turuan ng lilitaw pang masamang magdaraya Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan upang matapos na ang kadiliman ng madilim na sanlibutan at magliwanag na. Sumikat na ng gaya ng sikat ng araw ang katotohanan ng mga nagpapatotoo, yung mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako na sarili niyang mana, yung mga naghahayag ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung sariling mana ng Panginoong Jesucristo. Naghahayag ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na nagbabalik na maraming patotoo bilang saksi tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Tayo ang sarili niyang mana, yung iglesia ng banal ng bundok ng Zion ay pinaghihiyawan sa social media na walang bayad yung paniniwala na inihahayag doon sa mga nabiktima ng masamang aral ng sanlibutan. Inihahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan sapagkat ang buong sanlibutan nakahilig na sa masama, nadaya na ang buong sanlibutan. Sino ho ang mga hari na mga hari na magbubukas ng diwa ng alaala ng mga nadaya ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Di ba ang Panginoong Jesucristo lang ang isinugo upang tumusin ang kanyang banal na bayan na inihain niya yung kanyang sarili, ihinandog niya yung kanyang sarili sa kanyang banal na bayan, naluluwalhati sa perlas ng silanganan, sa pulo ng mga dagat. Kaya ang Filipino people sa Republic of the Philippines magiging proud to be a Filipino dahil dito natupad ang hula ni Propeta Isaias, naluluwalhatiin ang isang Diyos na tunay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, yung lumuluwalhati sa isang Diyos na tunay na iglesia ng bundok ng Zion na nagpapatotoo po. Amen po ba? Amen. Ako po yung galak na ihayag ang walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo sa bawat nagiging bahagi ng kanyang kaharian. Amen po ba? Hindi matatawaran ng alinbang kayamanan ng nakikita natin sa buong sanlibutan, ang katotohanan narinig natin sa sanlibutan. Kaya maraming pong salamat sa mga listeners at participant ng Panginoong Jesucristo. Na dito inihahayag ang pagkakakilanlan ng tunay na pananampalataya na mayroong patotoo ang sarili niyang mana, ang kanyang kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit. In Book of Joel chapter 3 verse 16 and 17, pakibasa po natin yan at maging
maging masipag tayo sa pagmimeditasyon ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at sa mga banal na apostol ng Kordero na nagpatunay ang mga banal na apostol ng Kordero na uunahin muna nilang tumalima sa Panginoon Diyos bago sa tao. Maunawaan natin yung kapatawaran natin bawat isa sa pagkabuhay na maguli. Kung hindi, binuhay na maguli ang Panginoong Kristo, ano ang kabuluhan ng pangangaral ni Apostol Pablo at ano rin ang kabuluhan ng pananampalataya natin ngayon. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na tanggapin natin ang kapatawaran, na tanggapin natin ang tunay na salvation, tanggapin natin ang tunay na acceptance, true deliverance, all over the nation, breakthrough, that is true deliverance of our faith. Jesus Christ is my shelter of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Ang Panginoong Kristo po ang kanlungan ng aking puso at pag-iisip pagdating sa pananampalataya. Amen po ba tayo? Amen. Kaya ako po ay nagagalak na pinatitibay sa puso at isip natin yung pinapahayag sa social media ang karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo, na yan yung mediator natin na pagtitiwalaan natin ang tapat pagdating sa paniniwala, ang isinugo na magkakaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon, na may katiyakan tayo sa paghihintay at pagbabantay at nabubuhay ng may pananampalataya at nagpapatotoo sa social media at nangangaral na walang bayad, na ang pakikinabangan natin lahat dito ay katiyakan at kaligtasan at buhay na walang hanggan ng mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Magdesisyon na tayo at takasan na natin yung mga nandaya ng araw ng sanlibutan. Pagsisihan na natin, kapuutan na natin yung mga nangangaral na ginamit na pakinabang ang banal na kasulatan na pananagutan ng lahat ng nangangaral yan. Amen po ba? Amen. So ano, bilin sa atin lahat ngayon. Hindi na tayo pwedeng makinig at magpadaya pa doon sa mga lumilitaw na nangangaral na ginagawang pang-akit yung mga bagay na nakikita. Amen po ba? Amen. Ang iisipin natin lagi, wag doon sa nakikita tayo kukumporme. Sa karunungan ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas tayo, sasaling at magtitiwala ng tapat upang makamit natin yung katiyakan ng mga inaasam-asam natin sa paghihintay natin na sa pagparito niya siya yung magliligtas sa atin sa madilim na sanlibutan at siya yung magbibigay ng gantimpala sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nasabi niya, kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya. Di po ba nakagagalak? Pawi ang lahat ng ating kagulumihanan, pawi ang lahat ng ating mga hilahil sa buhay, tatanggapin natin yung everlasting crown. Wala nang paghihirap sa langit. Magiging espiritu na tayo katulad ng mga anghel sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Ano ipaalala sa atin? Ang Kordero ay nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon. Inaantay niyang lumapit yung mga iniimbitahan niya. Yung kapupunan ng 144,000. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at ilaga. Ikaw at ako ang remnant church na itinayo niyang kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit. Ikaw at ako ang tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na ninasa at pinili niya na dakong tahanan at pahingahan yung puso at isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo na ginawa niyang hayag na hayag sa puso at labi natin yan, na ibinabalik natin yung maraming karangalan at patotoo sa nagsugo sa ating lahat. Kung paano siya isinugo niya yung isang kaharian niya yung pinaghanda ng tahanan sa langit. Gaano man tayo maraming magkakasamang magkakapatid, iisa lang ang pagkakasugo sa ating lahat. Iisa lang ang pagsilang sa ating lahat. Iisa lang ang pagiging lahi nating lahat. Wow! Proud na proud ako dahil kung ano larawan ng pinanggalingan na pagiging lahi natin. Gayon ako nagagalak dahil kung espiritu yung tagapagligtas natin, espiritu rin tayo nagsisipag-intay at nabubuhay ng may pananampalataya at nagpapatotoo sa hari ng mga hari at gumawa ng halimbawa ng paniniwalaan natin. Na kung saan siya naroon po tayong lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano po ang abilin sa atin? Tayo ang pinili, hinirang, na bansang banal, bayang sariling pag-aari, na ginawa niya tayo mga saserdote,
mga tagapaglingkod sa tumawag sa atin na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin na Espiritu ang pagkakakinala at paniniwala natin sa ating tagapagligtas, kaya tayo nagpapatotoo. Silyado tayong lahat ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ano po ang bilin sa atin? Ang sabi niya sa aklat ng yung vision, yung pangitain sa mga naghihintay at nabubuhay ng may pananampalataya, naghihintay na sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala sa paniniwala na mayroong mga silyado ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli na ipinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Tinawag niya tayo na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ano po sabi sa ating lahat? Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Siya po ang makikibaka sa lahat ng nakakarinig at sa lahat ng may pandinig at sa lahat ng gumaganap at mayroong pananampalatayang mayroong gawa at may buhay na pananampalataya at may gawang pananampalataya. Siya po ang hukom ng mga hukom na nakikibaka ngayon sa panahon ng kawangasan. Amen po ba? Amen. Amen. Mapalad ang nakikinig at bumabasa at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta na may gawa yung ating pananampalataya. Dito lang po magaganap yan ang kahayagan ng pananampalatayang may gawa sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit at nakatayo at nakaluklok ang kordero sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Sa kaalaman ng marami ang mga sayon po rito, tayo mga sanga na nakaduktong sa katwiran ng pagkabuhay na magkulit. Amen po ba? Amen. Hindi literal na Mount Zion ito, hindi literal na bundok ito. Amen po ba? Amen. Mga iglesia to, mga sanga na nasugpong doon sa puno ng buhay. Kung yung puno na kinaduduktungan natin, nananatili magpakailan-kailan pa ba, nananatiling buhay yung mga sanga na nakaduktong doon sa puno ng buhay. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the tree. Jesus Christ is the greatest tree of our faith. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya paguli. Naunawaan po natin, mapalad ang naniniwala sa hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero ang patotoo na narinig nyo na inihayag sa social media. So, binabati namin lahat ang mga listeners, mga participants. Binabati namin at pinasasalamatan namin yung lahat ng mga believers, yung lahat ng followers, yung lahat ng mga partakers at magiging participant ng ating Panginoong Jesucristo na manatili na po tayong tapat sa paniniwala na magpatotoo sa pagkabuhay na mag-ulit. Lahat po ng pinagsasakripisyohan natin dito sa sanlibutan, lilipas po yan, mawawala po yan. Gatuldok o pudlit ba ng kanyang salita ay mananatili na po magpakailan-kailan pa man na nakatanim sa puso't isip natin. At yan po yung ginawa niyang katwiran ng patotoo na hindi mawawala sa alaala natin hanggang sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan sa social media na kung paano ko isinugo, binabalik ko'y maraming patotoo sa nagsugo sa akin. Ang dakilang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom, ang iisang Diyos na tunay ng iglesia ng bundok ng Sayon na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. God bless people of Zion. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ibalik ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa ating dakilang Diyos na nagsugo sa atin upang ang katotohanan ay patuloy na mahayag sa buong sanlibutan at ito'y bumalik sa Diyos na nagbubunga sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Isang buong kagalakan na ang bayang hinirang ay patuloy na
may katibayang nahahayag sa atin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, na siyang katibayan ng Diyos sa ating puso't isipan, na sa lahat ng nagsisisampalataya, ating nalalaman na ang larawan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay Espiritu banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoong Diyos at magagalak tayo magbalik ng pagpapasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin ikagalak na awitin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magbalik ng ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sa isang dakilang panahon ng pagkakataon na iginayak mo para sa amin na sa pamamagitan ng araw ng Sabat na aming pinagkakatipon-tipunan. Tunay nga, Panginoon, na dito lumalago sa amin ang iyong banal na katwiran. Ito ang aming kapayapaan, ito ang aming kaaliwan, ito ang aming kalasag, ito ang aming sandigan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng kapulihan, ang lahat ng kalulatian, karangalan at kadakilaan ay patuloy namin binabalik sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid pagsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you for the resurrection.